babala sa lahat ng masasamang tao at magnanakaw sa gobyerno. Kung gusto ninyong humaba ang inyong buhay, huwag ninyong panoorin ang teleradyo ni Leo Obligar, ang Piskante ng Bayan, sa Net 25 at sa Bayang Broadcast, sa Radyo Agila na binubuo ng DCEC Metro Manila, DCEL Lucena, DWAN Dagupan, DXED Davao. Piskante ng Bayan, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, sa mga salabusab at magnanakaw na mga politiko. Huwag panoorin at pakinggan si Leo Obligar. Bakit? Sapagkat tiyak, sigurado, kombinasyon ng stroke at atake sa puso ang tatapos sa inyong pagsasamantala. Period! Piskante ng bayan, lintik kong umuri, sa lingkod ng bayan, gawa'y mabuti, ngunit sa kurakot, buhaya at pwede. Piskante ng bayan, umuusok sa garote, piskante ng bayan, ay napapanahon, dahil sa paglala ng graft and korupsyon, sila'y tumatatag at may tagapagtanggol. At ang piyansador mismong Pangulo ng Nasyon, gamitin lang ninyo ang sintido kumon. Ingay ng piskante ay makatutulong, lalo kung ang bayan ay handang magsumbong. Dito sa Piskante, kalaban ng mandarambong. Dito sa Piskante, kalaban ng mandarambong. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga katoto. Nasa kandungan na naman ninyo ang palatuntunang Piskante ng Bayan. At tulad po ng dapat asahan, ang atin hong may pagkadelikadong komentaryo ay hinuhugot natin sa tadyang ng mga pahayagan at direktang reklamo ng tao. Basta may reklamo, dito ho kayo. At siyempre, con todos recados, paglinang sa kultura at awit komentaryo. At bago po maglapat-lapat ang kawang, ay patalastas muna po. Lahat ng opinyon, kuro-kuro, palapalagay na inyong masasaksihan, maririnig, ay sariling paninindigan ni Senyor Leo Obligar at walang kinalaman ang himpilang ito ng radyo at television. Klaro, comprender? Si Senyor. Nakita na ninyo. Akala ninyo, nakakaintindi kami na Espanyol eh. Ang totoo niyan siguro kayo nagpapataas sa ratings ito eh. Ayan, cualquier modo. Bago tayo magsagawa ng pagtitistis ng tumor na lipunan, ay bakunahan po muna natin ang himpapawid ng gintong wika na kinapupulutan ng magandang aral at halimbawa sa pang-araw-araw na galaw ng buhay. Nakapipinsala sa lipun at bansa ang pagpaparaya ng namamahala sa nagsisigawa ng palasot masama. Yun, tamang-tama ho ngayon, mga kaibigan. Ang katuwang po nito ay lumuluko sa iyo, walang iba kung hindi ang sarili mo. Ang lalong malimit, lumuko sa iyo. Paano sasabihin kita ninyo ang ganda lalaki, katulad ko si Pepsi Guerrero, hindi naman. Mga kaibigan ko, ikaw na nanonood sa atin, maganda kang tao, may malay tao ka, mabubuti ang gawa mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka KKK, ay hahaplusin ka ng papuri, haplos ng papuri. Ngunit, kung ikaw ay kamiyembro nito, kita ninyo ito, ayan, basang-basa pa ho ang ngipin ng dugo ng bayan, kahit ikay armado ng sungay at buntot, ang kasamaan mo ay hindi makapananaig sa kabutihan siyang taglay na sandata ng Piskante ng Bayan. Mga kaibigan, ang ibig sabihin balansyadong komentaryo, pinuno ka, ay pasasagutin ka namin. Balansyadong komentaryo.
At sapagkat ang atin hong lagi hong paunang salita dito, ang komentaryo po natin hinuhugot natin sa tadyang ng mga pahayagan at direktang reklamo ng tao. Naririto na ho yung direktang reklamo ng tao. At dahil ang ating pong komentaryo ay hinuhugot sa tadya ng mga pahayagan at direktang reklamo ng tao, makakasama po namin ni Jimmy Boy dito sa himpilan na ito ang mga profesor ng PUP na nagtatanong kay PUP President Emmanuel de Guzman kung totoo o hindi ang impormasyon na nakapaloob sa kanyang transcript of record. Jimmy Boy. Okay, magandang hapon po sa mga viewers ng Piskante ho ng Bayan dito ho sa NAT25 at sa amin hong mga tagapakinig, ano? Sa mga iba pang himpilan po namin, katulad po dito sa DCC 1062 na lalo hong pinalakas ang amin hong signal, ano? At sa araw nga pong ito ng Huwebes ay makakasama po namin ang mga profesor ng Polytechnic University of the Philippines na sila nga po ang kumukwestiyon dito po sa transcript of records ni PUP President Dr. Emmanuel de Guzman. Pero bago po yan, last Friday po ay nagpunta po rito ang PUP President para ho sumagot dito ho sa mga aligasyon pong ito laban sa kanya at nakausap po siya at nangako na ngayon pong araw pong ito ng Huwebes ay magpapaliwanag at kanyang sasagutin punto by punto. Ito hong mga paninira daw sa kanya ng mga kalaban niya. Yan po ang sabi po sa akin ni Dr. de Guzman. At pero sa huling sandali po ay nag-back out ang PUP President at sabi niya magpapadala po siya ng official statement dito po sa usaping ito. At hawak ko ho, no? Hawak ko ho. At makikita niyo ho sa screen ng ating telebisyon yung kanya hong official statement. At babasahin ko po yung ilang parte ng kanyang sagot. Ano? Official statement from the office of Dr. Emmanuel C. de Guzman. The malicious allegations made by an anonymous complainant before the teleradyo program of Kapatid Kaleo stating the UP College transcript of records of Dr. Emmanuel C. de Guzman is fake, is cheaply designed to harass, cause humiliation, and taint the good reputation of the President. These are acts of desperation of people who are hell-bent on destabilizing the current administration of the university. The said statements are libelous, fabricated, baseless, done with evident bad faith, and is a mere product of their great intent to prejudice the good President. The acts of these people are obviously motivated by ill will and import a very dishonest purpose and was consciously done to discredit and malign the President. The issue of Dr. de Guzman's educational qualification as to whether he is indeed a college graduate and a holder of a doctorate degree had already been raised and passed upon with finality in the case of de Guzman Emmanuel Administrative Investigation, Educational Qualifications, docketed as number 130615. The subject TOR and other pertinent documents such as Dr. de Guzman's college diploma and certificate issued by PUP and the Manchester University of his doctorate degree in philosophy had been submitted as evidence by Dr. Emmanuel C. de Guzman in the above entitled case, and Civil Service Commission had examined and passed upon with finality the educational qualification of Dr. Emmanuel C. de Guzman and found it to be in order. So ito ho yung na-summarize na position paper, no, ni Dr. Emmanuel de Guzman, ang PUP President. At kami ho ay nagpapasalamat sa inyo dahil yun pong aming kahilingang magpadala po kayo ng inyong sagot. In fairness po sa inyo, nakarating ho at binasa ko na nga po dito ho sa aming palatuntunan.
At narito ho naman yung mga profesor ng PUP, si Dr. Orlando Molina at Professor Ferdinand Bondame, na sila ho yung mga nagtatanong at kumukwestiyon dito po sa TOR ni PUP President Emmanuel de Guzman. Bueno, sino yung Dr. Orlando Molina? Ako po yun, sir. Magandang hapon po. At Professor Ferdinand Bondame. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Ang tanong po ng palatuntunan ito ay, kaya ba ninyong patunayan, kalakip ang mga ebidensya na peke o kaduda-duda ang mga ipinakikitang TOR ni Dr. Emmanuel de Guzman? Kaya po yan. Basically, ang TOR nga ang aming kini-question dahil doon lamang sa format ng kanyang transcript of records ay hindi tama, hindi katumbas ng regular na transcript of records na nire-release po ng PUP. Professor, paano niyo ho nakuha itong mga transcript of records na ito ni Dr. de Guzman? Saan ho galing to? Nanggaling po yan sa Civil Service Commission, sa NCR. Okay. Sapagkat ako po ay nagbigay ng letter of complaint dahil nga doon sa nabasa kong biodata niya, nilagay niya 1990 Okay. ang kanyang graduation. Nilagay niya pa rin doon sa kanyang mission vision na I think 1991 din yung graduation niya. And yung last na nakuha kong impormasyon ay yung letter ng isang chairman sa Sociology and Anthropology ng Ateneo na ang kanyang graduation ay 1993. So, final ko yung letter of complaint sa Civil Service. And as a consequence of that, nagbigay ang Civil Service sa kanya, kay Mr. de Guzman, ng instruction na sagutin niya yung allegations na yon. Okay. And that was the reason kung bakit nabigyan kami. Nabigyan ako in particular ng kanyang transcript of records and diploma. Nasa palagay ninyo talagang mali. Maling-mali po. Mali ho, sir. Sa katunayan ho, gumawa rin naman po kami ng makatwirang pagsasaliksik ng mga katulad na transcript. Ako po ay lehitimong graduate ng PUP at ipaglalaban ko po ng pilasa ng aking transcript. Kung itatabi ko po ito sa isinumiti niyang transcript at ipinanumpa niya sa civil service, napakalaki po ng discrepancy o ng pagkakaiba. Naghanap pa rin po ako ng ibang katulad at kauring transcript na matapat kong masasabi, kapatid o katulad ng mismong transcript ko. Pero ibang-iba. Anong pagkakaiba po? Isang magandang halimbawa po, Point by point. isang mahalagang punto po, lahat po kami, nung tinanggap sa PUP lang ho kami nag-aaral. Sa kanya po kasi, date admitted, first semester 86, 87. Pero wala siyang grade nung 86-87 first sem. Bakit? Sa parehas na transcript nakasulat na siya ay fully loaded at enrolled sa St. Louis University ng Baguio. Lahat po ng transcript namin mula 91 hanggang 2011 o 12, lahat po yun nauuna ang apelido bago ang pangalan. Lahat po kami ay may serial number sa aming transcript of record. Gawa ng aming papel ng transcript namin ay pasadya po. May sequential po yan. Lahat po kami may serial number, sa kanya po wala. At lahat po kami ay nakapagtapos, walang incomplete, at lahat po kami ay merong Pilipino. Yun po ang ilan lamang sa mga nakita namin napakalalaking pagkakaiba na nais sana naming harapin niya kami bilang mga edukador. Dahil karapatan namin to.
dignidad ng isang institusyon na nagtala sa libo-libong estudyante. Kailangan po naming malaman at kaya po naming patunayan ang anumang inilalapit namin ngayon sa inyo, sir. Professor Ferdinand Bondame at Dr. Orlando Molina, anong makausap ko po si Dr. Garcia, ang ating PUP President. De Guzman, sorry, De Guzman. De Guzman. Sorry po, ano? Ito daw ang kanyang mga transcript of records ay dumaan sa masusing pagbusisi, ano? Mula sa atas po ng Board of Regents ng Polytechnic University of the Philippines. Anong masasabi niyo po rito? I doubt very much yung sinabi niya na dumaan sa masusing screening yung kanyang dokumento, lalong-lalo na yung transcript of records. So, ang ating palaisipan dyan ay hindi na tinignan ng Board of Regents, ng Search Committee, yung contents ng transcript of records niya noong nagkaroon kami ng search for the presidency of PUP. Bilang karagdagan din po kay Sir Molina, kung doon po sa konteksto ng mabusisi, siguro naman po ang isang taong matino na makakakita ng 5 withdraw, no credit, ay magbibigay kagad sa kanya ng red warning na, teka, bakit ang dami yata nito? Yun po lamang, at kung makakita ka pa ng incomplete na hindi na complete, sapat po yun para ilagay ka sa on guard, para tunay na busisiin ang anumang nilalaman. Yun nga pong isang kaibigan ko na nakapansin din doon sa TOR ni Dr. De Guzman, ang kanyang komento agad PUP President ka pero karamihan grade mo 5. Yun nga po. Dugtungan ko pa yan, Mr. President De Guzman. If you look at your transcript of records, 38 subjects ang either drop, withdrawn, incomplete, no credit, and 5. How can you now claim moral and intellectual ascendancy as President of PUP? Dr. Orlando Molina at Professor Ferdinand Bondame, ano pong mapapala ng mga professor at ng mahigit na 70,000 estudyante ng PUP sa usaping ito? Alam po nyo, napakalaki po ng utang na loob ko at ng libo-libong estudyante sa sintang paaralan. Ano mapapala ko rito? Mapapala namin dito, hindi ito self-serving. Dignidad ng institusyon na 100 taon na nagpala. Na ngayon, kung hindi natin to iwawasto at hindi natin isasettle ang issue, ayaw namin dumating ang panahon na ang bawat transcript na lalabas sa PUP ay kailangan lakipan mo pa ng Certificate of Authenticity. Nakakatakot ang panahon namin ngayon. Pero ang dignidad ng institusyon ay kailangan maprotektahan. Yun po ang pinakamahalagang makuha, hindi ho namin.